gabi, dalawang matatag na babae ang ating makikilala. Si Janet, isang domestic helper na tumakas sa kanyang amo sa Riyadh matapos siyang pagsamantalahan nito. Naisip ko na magreklamo, naisip ko nang tumakas pero lahat ng cellphone nakatago na. Sabi niya sa akin, kung mag-iisip ka na, alis ka, sabi nga ganon, anong pangarap mo sa anak mo? Makikilala rin natin si Norma na isang dating yaya pero dahil sa kanyang pagsisikap, nakapagpatayo na ng restaurant sa Rome. Pero kahit ganun pa man, ay ako ay nilakasan ko ang loob ko na makipagsapalaran. Magandang gabi po. Ako po si Cara David. Samahan niyo po akong kilalanin ang dalawang matatag na babaeng ito. Bawat padala may kalakip na kwento, malayo man sa minamahal ko, nararating ang damdamin, saan mang panig ng mundo. Nawalay man sa aking pamilya, pangarap ko'y kanina'y magsama-sama. Ito ang kwento ko, ang diary ng buhay ko. Ako po si Janet Navarro, 43 years old, OFW na Riyadh. Umalis ako noong December 20, 2005. Kagustuhan kong makatapos yung panganay ko. Namasukan si Janet bilang physical therapist sa isang pamilyang Arabo sa Riyadh, pero all-around maid din siya. Nagtrabaho ako for 3 years, 2 months sa Saudi na nakadanas ako ng paghihirap. Tapos nananakit na siya, lasing siya. Nananakit na siya, andyan na nananampal, naninuntok, sisipain ka. Ang pagbabago lang nakita ko nung natagpuan ko na adik yung amo ko. Please not allowed to go on the Philippines. Please let me go. No, you can't go home. No, you can't go home. No, you can't go in the Philippines. Hinawakan niya yung buhok ko, tapos inikot sa kamay niya, tapos inutog ako sa pader. Nagkaroon ako ng liver fracture. Siya, parang nalamog siya. Tapos dugo-dugo yung dito sa ilong ko. Pero hindi lang ang labis na pambubugbog ang iniinda ni Janet mula sa kanyang mag-asawang amo. Una muna sa kwarto, yung tatay, kinakalagkad ako sa kwarto. Tapos, pag natapos sa yung tatay, di umalis yung tatay. Gawin na muna niya yun, gagahasa mo na siya. Tapos, pagkatapos nun, aalis yung tatay, di siyempre, iyak na ako, punta na ako sa kwarto ko. Ang hindi inaasahan ni Janet, pati ang anak na lalaki ng kanyang employer, pagsasamantalahan din siya. Naisip ko na magreklamo, naisip ko na tumakas pero lahat ng cellphone nakatago na. Nung kinausap ako, na naman ako, pinatawad ko siya. Sabi niya sa akin, kung mag-iisip ka na, alis ka, sabi ganon, paano pangarap mo sa anak mo? So, na naman ako, sabi ko yung mga anak ko kailangan nilang suporta ko. Tapos yun, tinuloy ko na naman. So, naging normal na hanggang sa umabot na ng 1 taon, 2 taon. Sige, pananakit ang ginagawa. Hindi na matiis ni Janet ang pagmamalupit ng kanyang mga amo, kaya't naisipan niyang tumakas. Ang amo ko ay magbabalak na naman pupunta sa kwarto ko. Tumawag na ako sa migrante. Decided na ako tatakas. Sabi kong ganon. Tapos sabi sa akin, tumakas ka na lang. Sabi ganon. Sa isang OFW shelter sa Riyadh muna nawala si Janet. Taglay ang mga pasa at sugat mula sa pananakit at ang alaala ng panggagahasa ng mag-amang amo. Ayon sa kanyang medical records, nagkaroon siya ng linear fracture sa kanang bahagi ng kanyang bungo. Bukod pa sa tila naghiwalay ng daliri sa kanang paa at namamagang kaliwang braso, bunga ng pagsalag niya sa hampas at suntok at tadyak ng mga amo. Sumasakit para siyang hinihiwa ng blade.
parang kidlat siyang dumarating, tapos parang namalabo yung mata ko kasi may kasama yung right eye ko daw, sabi ng doktor. Namamaga pa yung left hand ko sa bakal na pamalo. Ito pa yung sa right eye ko, yung tama sa pag-umpog sa pader, tsaka ito nga yung sa linear fracture sa ulo ko, masakit talaga, as in masakit. Noong April 13, nakauwi na si Janet sa Pilipinas at imbis na mabunutan ng tinig, isang masamang balita pa ang sasalubong sa kanya.